All right, good morning, church. Good morning. Yan. So, today we're going to talk about prayer. Yan. And specifically, kung bakit ba dapat as a church member, pinagpe-pray natin yung ating mga leaders and pastors. Specifically, yung ating mga leaders and pastors. And of course, bago tayo pumunta dito sa proper ng ating topic today, I would like to say something about prayer. Kung ano ba yung importansya, kung ano ba yung role ng prayer sa ministeryo ng Panginoon. And sasabihin ko, mag-a-agree kayo doon sa statement na sasabihin ko. Ang role malaki yung role na ginagampanan ng prayer doon sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Tama? Bakit? Kasi unang-una, ang church na ito, o lahat ng church ng Panginoong Jesucristo is a byproduct or a result of prayer. The reason why you are here is because someone prayed for you. The reason why meron tayong mga leaders dito sa church na ito is because someone prayed for you. Naalala ko tinawag ako or naalala ko i-recognize ako as a pastor. And this one pastor tells me na nung nakita niya ako sa camp, nung nakita niya ako kumakanta sa camp, sabi niya, I never stop praying for you. Pero wala akong balak magpastor. Okay, pero may heart ako magpastor, pero wala akong balak magpastor. Gusto ko mag-artista dati. Hindi, joke lang. Yan. Wala akong balak. Pero I was amazed na sinabi na itong isang pastor sa akin na nung nakita kita sa camp, that was 2011 ata yun. Sabi niya, I never stop praying for you. Ang lahat ng ministeryo ng Panginoon, lahat ng leaders, lahat ng pastor is a byproduct of prayer. Kaya napakahalaga ng prayer. So never stop praying. Kaya sinasabi sa atin sa salita ng Panginoon, lagi tayong ini-encourage to pray. To pray for what you need and also to pray for the people around you. And today, as a church member, ang napakahalaga yung ating panalangin para sa ating mga leaders. Mamaya itatopic natin, nasasabihin natin kung ano yung reason kung bakit napakahalaga. Merong isang story na si Pastor Mike, gagawa siya ng preaching niya dun sa araw na yon. And then, habang gumagawa siya ng preaching, hindi pa niya natatapos yung preaching niya, may tumawag sa kanya. At yung tumawag ay yung family friend niya. Na-aksidente sila, okay naman yung mga bata at yung wife, pero critical yung asawa. And then, so ang ginawa niya, pumunta siya dun sa hospital kung nasaan yung family na yon. And then, nag-spend siya for 3 hours to make it sure na meron ng mga tao na pupunta ron, mga church member, para i-comfort yung mag-asawa bago siya aalis. So, nag-spend siya ng 3 hours. And then after nun, 3 hours, umalis siya, bumalik siya sa church. Pag upo niya ron sa desk niya, pinuntahan siya nung kaniyang assistant. And sabi, Pastor, this is very urgent. May gustong kumausap sa inyo, 2 tao. 2. Sige, papasukin mo na yung isa. Pinapasok niya yung isa, and then, etong unang tao na gusto makipag-usap sa kanya ay yung kaniyang leader sa church na nasa brink na siya ng susuko na sa ministry. So, nag-spend siya ng another 3 hours to encourage yung minister na yon, para ipaliwanag sa kanya, to encourage him na wag siyang susuko sa ministry. Di ba? And then, after ng 3 hours, lumabas yon, na-encourage naman niya yung tao na yon. And he prayed for the person. And then, after nun, yung pangalawang tao na gusto makipag-usap sa kanya, ang problema niya ay may affair yung asawa. Now, can you imagine kung anong gagawin or sasabihin ng pastor dun sa ano na yon, dun sa may asawa na yon. And then, after another 3 hours, 4 hours, natapos yung usapan nila, and then masyado na siyang exhausted yung pastor na yon para ipagpatuloy pa yung kanyang tawag dito, yung kanyang paggawa ng preaching. Siyempre, kung ganun yung iniisip mo at kung ganun yung nangyari sa iyo ng mga ilang oras sa isang buong araw,
matotorete yung isip mo eh. Di ba? Masyadong stress. Di ba? And then, ang ginawa na lang niya, pumunta siya sa kanyang email at nag-scroll siya. So may nakita siyang isang email doon at clinic niya yun yung complainer doon sa church nila. Kinikritik siya lagi noon. Although, hindi naman yun umattend ng church, yung family nun yung umattend ng church. And then, after nun, ang ginawa niya, pumunta na siya sa bahay niya, so para siguro kumain lang ng kaunti, and then, balik na naman doon sa school na kung saan meron in-invite siya sa school para doon sa isang event ng school. Pag uwi niya ng bahay, siguro mga gabi na, so, tawag dito, kumain lang siya ng konti ulit, and then, pumunta siya sa desk niya, shinut niya yung door ng office niya sa kanilang bahay, and then, doon lang siya umiyak. Doon lang siya nagkaroon ng time para i-grieve yung namatay niya na na-aksidente nung umaga. Best friend niya pala yon, yung namatay. Doon lang siya nagkaroon ng time para mag-grieve at umiyak dahil sa mga nangyari sa best friend niya. Ang trabaho ng isang pastor, ang calling ng pastor ay isang demanding lalo sa church. Lalo pag nag-iisa yung pastor sa isang church. Kaya we are blessed here dito sa City Light Church. Bakit? Kasi we have 4 pastors at counting. Hopefully marami pa dahil syempre lalabas tayong lahat. At tawag dito magre-reach out tayo sa ibang mga places pa. Di ba? Dito sa City Light Church, tandaan nyo, we are blessed to have more pastors. Dahil naranasan ko yung maging isang pastor din, nag-iisa lang, ang dami mo iniisip sa family mo, yung kung ano ipipreach mo next week, kung ano ipipreach mo ngayong Sunday, iisipin mo yon. Di ba? Maraming mga demands. Kaya, maraming mga pastors, ang tawag dito, ang nangyayari sa kanila ay nagbe-breakdown yung iba. Yung iba sumusuko sa ministry, yung iba ay umaalis, nang walang paalam, yan, nagiging kabute, nawawala na lang. So that is the story. Before, naalala ko, yung brother-in-law ko, si Renz, kapatid ng misis ko, ni Resel, nag-preach siya dun sa church. And yung title ng kanyang preaching is How to Kill Your Pastor. Or how to, exaggerated yung ano niya talaga. Kasi, tawag dito, gusto niyang i-address yung church. How to kill your pastor or how to help your pastor fail in his ministry. At alam niyo yung isa sa point niya is not to pray for your pastor. Dahil kung walang nagpe-pray sa isang pastor, would you expect that your pastor would be wise? Would you expect your pastor to be intelligent enough to handle yung mga tawag dito, mga dealings niya sa mga tao? Would you expect that your pastor would be spiritually strong if you are not praying for your pastor? No. Your pastor's responsibility is to feed the church, and not only to feed the church but to pray for the church. Pero ang church ay may responsibility din sa pastor, and that is to pray for your pastor. Pray for the church pastor. Your pastor have challenges in his family, in his own personal life, then the church, and also when your pastor is working. Maraming challenges. Add up yung mga challenges na yon. That is why you need to pray for your pastor. Kung bakit umaalis yung mga ibang pastor sa kanilang ministry or calling, and I believe isa sa reason is hindi pinagpe-pray or nane-neglect ng mga members ipag-pray ang kanilang pastor. Church, the pastor and the leaders needs your prayer. Kung gaano mo kailangan yung prayer sa buhay mo, ganun din kailangan ng pastor yung prayer mo para sa kanila individually. Don't just pray for your pastor every Sunday. Alam niyo, naalala ko yung kwento ni Hur at ni Aaron nung nakikipaglaban sila sa Amalekites.
And then, napapagod na si Moses at napapansin nila kapag si Moses binababa niya yung kamay niya dahil, or bumababa yung kamay niya dahil nangangawit na or napapagod na si Moses, nakikita niya natatalo sila. And then, ang ginawa ng dalawang yon, kumuha ng bato, pinaupo si Moses, and then hinawakan nila yung kamay ni Moses, pataas, hanggang sunset, hanggang sa magapi nila yung Amalekites. Ganon dapat yung picture na pinapakita ng church and church members and pastors. We, as members, are supports of our pastor. And ang responsibility natin is to pray for our pastor. We all want our ministry or the ministry of Jesus Christ to be successful. Tama? Amen? Kung gusto natin na maging successful ang ministry ng Panginoon is we should also pray for our leaders and our pastors. Bakit? Kapag sila, yung leader, ay nag-fail, mag-scatter ang sheep. Tandaan niyo, pag ang pastor ay nag-fail, mag-scatter ang sheep. The success of the ministry or the church ministry is a joint effort of the church members and the pastors. The pastor leads the members, then the members pray and support the pastor's vision na binigay sa kanya ng Panginoon. So yun yung joint effort para maging successful ang ministry ng church or ng ministry ng Panginoon dito sa lupa. Ay kapag pag pinag-uusapan natin yung prayer and preacher, lagi ko naalala si Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon, isa siyang, sino ba nakakilala rin kay Charles Spurgeon? Tinagurian siyang Prince of Preacher. Luma na kasi, matagal na yun, kaya hindi siguro man. But lahat ng mga sermons niya, available pa rin hanggang ngayon at binabasa ng mga preachers. Now, pinag-aralan ko yung biography yung buhay ni Charles Spurgeon at nakita ko kung bakit ganun. Actually, mega church yon nung siguro mga, tawag dito, mga 100 years ago na lumipas. And kapag may nagpupunta sa kanya na church at tinitingnan, kasi mega church yung yung church niya, pero wala pang mga siguro wala pang mga drums siguro no. Pero marami, parang mga, hindi ako nagkakamali, parang mga 6,000 yung members. And then pag may nagpupunta sa church niya at sasabihin, ano yung sikreto ng isang ministeryo na successful na katulad nito? Nito yung church mo. Alam niyo, ang ginagawa niya, pupunta sila sa isang room dun sa baba. At doon sa room na yon, hindi siya nagsasalita, bubuksan niya yon. May 100 na tao doon sa room na yon. Papakita niya. Tapos tatanungin na naman, ano ang sikreto ng isang successful na ministry? Sabi niya, nakikita mo itong mga tao na to? These people pray for me while I am preaching. Etong mga tao na to, ang sabi niya, my people pray for me whenever I'm doing the ministry and while I am preaching. Kaya, nung nabasa ko to, dito ko nakuha yung prinsipyo na kapag kunwari nasa isang ministeryo kayo or nagmi-mission kayo, yung isang tao na kasama mo ay nag-share ng gospel or kung ano may ginagawa nilang ministeryo, you pray for them habang ginagawa nila yung kanilang ministeryo. Habang nag-share sila ng gospel, habang nag-workshop sila, you pray for them. Yan. Ang key is, sabi ni Charles Spurgeon, my people pray for me. Kaya tinawag siyang Prince of Preacher. At ang sabi niya, napakahalaga ng prayer sa buhay ng isang preacher, ng isang pastor. You know, as a member of this church, you must pray for your leaders and your pastors. Ngayon, ang tanong, church, are you praying for your pastor? If not, you should start today praying for your pastor consistently and continuously. Pag-pray natin, start natin to pray for our pastor. If not, kung hindi natin ginagawa yun again, we should pray for our pastor. Ano dapat yung mga pinagpe-pray natin sa ating pastor? Una, yung kanyang preaching. The number one, or the first ministry or responsibility of the pastor is to feed the sheep. So papaano
may feed ng pastor yung kanyang sheep if kung yung kanyang membro is not praying for him, for his preaching. Kaya napakahalaga, church, kung gusto natin na yung pastor natin, yung kanyang pinipreach every Sunday ay relevant sa buhay natin and powerful sa buhay natin, we should also pray for him. Yes, I know, nagpe-pray yung pastor natin, pero it is our responsibility as church member to pray for the preaching of our pastor. Lahat naman tayo mga tao gusto nating kumain ng masarap, di ba? Why don't we pray and ask God to bless our pastor, to give our pastor this wisdom that he needs para maibigay yung mensahe sa atin? So I encourage every one of us to pray for our pastor's preaching every Sunday. Di ba? Can I ask, church, bago mag-preach ang pastor dito sa harap, are we praying for our pastor individually? Kung hindi, we should pray for our pastor individually. Hindi yung corporate. Kasi pinagpe-pray talaga natin yung pastor natin, di ba? Pero, please pray for your pastor, for our pastor, every time na bago sila umakyat dito sa pulpito para mag-preach ng salita ng Panginoon. And the number one prayer na gusto kong sambitin ninyo every time mag-preach yung pastor is, Lord, fill my pastor, our preacher, with your Holy Spirit. Dahil kung wala yung banal na Espiritu, hindi magiging effective yon. Pray for your pastor before he preach dito sa harap. And of course, pray for your pastor every day. Yung sa kanyang preaching, yung gagawin niya ngayong Sunday, next Sunday, sa isang buong month or sa susunod na month. Pray for your pastor. Pray for his preaching. At kung hindi pa natin ginagawa yon, again, I am encouraging every one of us to pray for your pastor's preaching. When you pray for your pastor, God listens and God strengthen your pastor. Your prayer has a big impact in a pastor's preaching ministry. Katulad nung sinabi ko sa inyong example kanina si Charles Spurgeon, malaki ang gampanin ng prayer doon sa ministeryo ng preaching ng salita ng Panginoon, lalo na dito sa ministry natin. Again, this church, this ministry is a result of prayers. Prayers ng maraming tao. Number 2 is to pray for him and his family. Pray for him and his family. 1 Timothy 3:5, sabi dito sa New Living Translation, for if a man cannot manage his own household, how can he take care of God's church? First, we should pray for our pastor to lead and to manage their households. Ipag-pray natin yon. Bakit maraming mga struggles ang mga pastors din eh? Ikaw mayroong struggle, pero ang pastor mo may struggle din. Okay? But it is important for us to pray for our pastor. Bakit? Na ma-manage niya ng mabuti yung kanyang family dahil yun yung magiging modelo ng church. Yun yung magiging modelo ng church. At yun yung gusto mo maging modelo din na magiging anak natin. So pray. Pray for your pastor, your leaders, and his family. Pastors have lots of worries. Alam niyo yung, syempre, tawag dito, we are commanded not to worry, Pero syempre, meron pa ring worry pero hindi lang ini-entertain ng mga pastors yan. Ito yung mga nakikitang worries ng mga pastors. Number 1 is pastors have worries and struggles over their families. Marami. Pera? Ano pa? Isipin nyo na kung ano yung mga struggles sa families. Marami yan. They worry that they will neglect their families because of the demands of the church. Maaring dito hindi natin ramdam yan, pero kapag nag-iisa lang yung pastor, masasabi ng asawa, mas mahal mo yung membro mo kaysa sa akin. Diba? Kasi ganun ka-demanding ang church. Because church is all about people. You deal with people. Na minsan ibibigay mo na lang yung time sa asawa mo, pero nangaliwa yung asawa na itong isang member mo, aalis na siya sa church, you will try to save that person. You will try to encourage that person. Di ba? Because the church have many demands. Maraming demands ang church. Third is living in a glass house. Ano ba ibig sabihin ng living in a glass house? Yung parang tawag dito, lagi na lang kayong tinitingnan ng ibang tao.
Parang wala na kayong privacy. Di ba? Yung asawa ng pastor namin, ba't hindi full-time sa ministry? Dapat full-time sa ministry yon. Wala tayong karapatan mag-demand ng ganon. Kasi ang una, yung pastor yon. Pero kapag yung asawa niya, syempre, kung nagtatrabaho yung asawa at wala namang trabaho yung pastor din, kailangan yung trabaho, yung asawa ang kumayad sa kanila. So wag natin papakialaman. Wag tayo masyadong, legalistic or demanding. Di ba? At least andyan yung pastor. Wag natin tinitignan lagi or nagsisilip tayo ng kung ano-anong mga bagay patungkol sa mga pastor natin. Di ba? Living in a glass house. Yan din yung isang yan din yung isang kinatatakot, worries ng isang pastor na sisilipin siya lagi. They anguish when critics direct barbs at their families. Yan, kapag kinikritik na yung kanilang mga family, kagaya sinabi ko sa inyo kanina, dapat yung anak niya full-time sa ministry yan, dapat yung asawa full-time din sa ministry yan. Di ba? Yung mga ganon. Alright, those are the worries of the pastors in a church. One reason why pastor is not effective to the ministry is because of family problems. Marami rin akong nakita sa ibang mga churches na bakit hindi nagiging leaders, ayaw mag-full-time na maging leader yung mga leaders sa church, yung mga may potential naman. It is because yung family problem or yung family struggles, nagiging hindrance yon sa kanila para mag-commit sa church. Kung yung mga leaders ay ganun yung mga nararanasan nila at ganun yung mga sentimiento nila, how much pa yung mga pastors? Na sila yung magli-lead ng church, sila yung leader ng church. Tapos makikita nila, broken yung family ng church, ng pastor nila. So how can they lead the church kung ang family nila is broken? Hindi magiging effective din ang pastor na ganun. Di ba? Marami din akong mga narinig na mga kwento or mga experience sa mga pastors na napabayaan din nila yung kanilang family because of the church, the demands of the church. Yung ipapakain nila sa family nila, papakain pa nila sa church. Di ba? So, when a pastor family falls, he cannot serve effectively to the church. At ito yung ginagamit ni Satanas na bagay. Kaya, ang mga pastors, mamaya doon sa third point natin, ay itatakil natin about ito, is the number one target of the devil. And when he is not effective to the church, because he is the leader of the church will short-circuit the purpose ng ministeryo ng Panginoon. Short-circuit yun. Kung kailan magagawa na sana, hindi magagawa dahil hindi magiging effective ang kanilang pastor. So that is why Satan will keep on devising conflicts on the pastor's households. Diba? Gagawa ng paraan si Satanas para magbigay ng conflict dun sa household mismo ng pastor. Hindi dun sa church dun mismo sa family ng pastor. Para na sa ganon, mahinder yung pastor para gawin yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Pinapagawa sa kanya yung purpose na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. The conflicts in the family in a pastor's family. Ito true story to. Okay, etong nangyari na to. At true story kasi yun yung nangyayari sa akin at sa aking may bahay din. Hindi ko sasabihin sa inyo to para siraan yung may bahay ko or ako. Sasabihin ko sa inyo to para malaman nyo na dapat nyo talagang ipag-pray yung mga pastor. One time, magpipreach ako, isang oras na lang, magpipreach na ako. And then may nangyaring conflict sa aming mag-asawa. Na sumabog talaga ako nung time na yun, nung nangyari na yun. Kaya yung yung dingding ng kwarto namin, may butas yun Tinakpan ko lang. Okay, sumabog yun. Again, I'm not saying na I'm not telling you this para siraan ako at ang family ko. Pero, I just want you to realize that you should pray for your pastor and their families. Diba? Sumabog talaga ako noon. And true story yun. At 1 hour na lang magpipreach na ako. Ako yung nag-iisang pastor sa church. And then, alangan sabihin ko doon, si Jasper nagpipreach na yun before. Pero, alangan sabihin ko sa kanya, Jasper, ikaw muna. Bahala ka na kung anong gusto mo i-preach. Hindi ako makapag-preach. Pero, papaano kapag hindi ako magpipreach doon? Diba? I can still serve the church, pero my emotion is broken.
itutuloy ko pa din yon, pero broken na yung emotion ko. So, tawag dito, ang tawag dito, magsuserve pa din ako, pero parang, tawag dito, hindi na ako ganun kasaya dahil may nangyari doon sa bahay namin. Nagkaroon ng conflict doon sa household namin. And Satan will do that. Nakarinig na ba kayo ng pastor na tinapunan ng tawag dito, ng kutsilyo ng asawa niya? Hindi ko sasabihin kung sino yon, pero nangyayari yon. Nakarinig na ba kayo ng kwento na habang nagpipreach yung pastor, yung asawa niya naglalabas sa likod ng church? Hindi, tawag dito, yun yung mga bagay na ginagawa ni Satanas para sirain yung pastor natin. At para ibaba yung moral ng mga pastors natin. And ang masaklap is true story yung mga yon. Nangyayari talaga yon. So that is why we should pray for our pastor and their families as well. Dahil kapag nag-fail yung family, mag-fail si pastor, hindi niya magagawa yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon sa ministeryo niya. Again, my intention kung bakit ko sinasabi yung mga bagay na yan is for you to realize, or for us to realize as church member, to really pray for our pastor continuously and consistently. Bakit? Because your pastor is just like you. Tao na merong title na pastor. Hindi siya Superman. Ang pastor nyo, ang pastor natin ay hindi Superman. Hindi siya yung hindi na magkakasala at hindi siya hindi magkakamali. Tao siya na merong title na pastor, at dahil may title siya na pastor, mataas ang expectation sa kanya ng mga tao. So we should pray for our pastor. As church members, pray for our pastor and his family. Number 3 is pray for his protection. Bakit kailangan ng protection ng pastor? Dahil dito. So church, 1 Timothy chapter 3, verses 2 to 4. So a church leader must be a man whose life is above reproach. Pag sinabi above reproach, hindi yung ibig sabihin na hindi nagkakamali. Ibig sabihin, kung nagkakamali kayo, dapat dun siya sa taas. Dapat hindi siya yung pagkakamali niya, hindi kagaya ng pagkakamali ng kanyang miyembro o ng ibang mga tao. He must be faithful to his wife. He must exercise self-control, live wisely, and have a good reputation. He must enjoy having a guest in his home. And he must be able to teach. He must not be a heavy drinker or be violent. He must be gentle, not quarrelsome, and do not love money. He must manage his own family well, having children who respect and obey him. Pag inisa-isa natin yan, yung qualification na yan, wow. Napakadami na expectation sa isang pastor. That is why we need to pray for his protection. Bakit? Gagamit si Satanas ng device, ng trap, ng sa ganon, bumaba yung moral ng isang pastor, pababain yung moral ng isang pastor. Gagamit si Satanas ng isang trap, ng sa ganon, para ma-take down niya o ma-bring down niya yung pastor ng isang church. Dahil kapag nawala yung pastor, nag-fail yung pastor, nagkasala yung pastor, mag-scatter ang sheep. Kapag ang leader ang nawala, mako-confuse yung nasa baba. Pag na-confuse sila, madidemoralize yung faith nila, yung iba mawawala na, hindi na magko-continue. That is why we need to pray for our pastor, for protection. Doon sa verse na ito, dahil sa dami ng expectation sa isang pastor, dapat makita natin doon kung bakit dapat natin ipag-pray yung ating pastor para sa kanyang protection. Tandaan natin na yung pastor natin dito sa church, yung mga pastors natin dito sa church, sila yung number 1 target ng dyablo para pababain at pabagsakin. Dahil pag napabagsak yung pastor, kayong lahat dito, unti-unti niya mas madali na kayong may take down, pabagsakin din. So we need to pray for our pastors. Naalala ko yung 3 bagay. Sabi ko noon, dito sa 3G na ito, gold, girls, and glory. Sabi ko parang hindi ito yung ikakabagsak ko. Sabi ko noon, hindi ito ikakabagsak ko, yung girls, gold, tsaka glory. Sabi, glory, hindi naman ako mahilig sa fame eh. Mas gusto ko ngayon, nasa likod lang ako eh.
Girls, hindi rin. Siguro, gold, siguro hindi rin. Pero alam nyo, habang tumatagal ako bilang minister and pastor, hindi ko pala pwede sabihin yon. Kasi kung sinasabi ko na kaya kong anuhin yon, kaya kong i-overcome yon with my own strength, nagkakamali ako. Dahil marami na rin nagsabi ng mga tao na, tawag dito, marami nagsabi ng mga tao, ministers and church leaders and pastors din, na hindi nila gagawin yon pero nagawa nila. So hindi ko pwedeng sabihin yon. We should all rely on the grace of God kung ba't hindi natin magagawa yung mga bagay na yan. And pastors are not exempted dito sa 3G na to na pwedeng bumagsak ang isang pastor. Gold, girls, and glory. So this church should pray for their pastors, yung mga pastor natin dito, lalong-lalo na nagwo-work yung mga pastors natin. At dahil nagwo-work sila, maraming mga temptation sa labas. Dahil nagwo-work, maraming mga temptation na magalit, maraming temptation na, alam niyo yun, maraming mga magaganda dyan sa labas. Gaya nga sabi ni Pastor Biboy, habang pag may asawa ka na, mas lalo kang gumagwapo. Pero yung mga single, wag muna kayo mag-asawa. Mag-aaral muna kayo, yun muna ang gawin ninyo. Alright? Totoo naman yun. Kaya yung mga mag-aasawa, ingatan ninyo yung mga gwapo ninyo, mga husband. Yan, yung mga gwapo ninyo magiging husband, soon to be. So, isa sa mga gusto kong i-example dito, pero hindi ko na sasabihin kung sino yung, kung anong pangalan niya, at yung mga pangalan nitong mga leaders and pastors na ito. I think 4 years ago or 3 years ago, etong isang pastor and apologetic siya. So, ibig sabihin, dinedefend niya yung Christian faith. And then, lagi ko siyang pinapanood dahil talagang full of wisdom, matalino, magaling sumagot. Minsan nga, hindi ko na naiintindihan yung mga sinasabi niya. Dahil yung mga statement niya, hindi ko na mapagdugtong-dugtong. Siyempre, second language ko lang naman ng English. Tapos hindi ko talaga maintindihan. At yung mga ginagamit niya pang mga words, hindi ko rin alam kung ano yung mga meaning ng mga yon. Pero pinapanood ko pa rin. Pinapahinggan ko pa rin kahit dumudugo na yung ilong ko. Kasi, ano siya, tawag dito, sikat yung tao na to. Sikat yung tao na to pag sa YouTube, punta ka sa Facebook. And then one time, etong pastor na to is na involved sa sexual immorality. Etong apologetics na to. Alam nyo, nung nalaman ko yon, dahil etong tao na to, talagang tinitingnan ko tong tao na to. Alam nyo, hindi naman nawala yung pananampalataya ko. At hindi rin tawag dito, hindi ko naman sinabi sa sarili ko na, baka hindi totoo ang Christianity. Pero alam nyo, it has something negative impact sa buhay ko. Alam nyo, kapag nangyari sa pastor natin dito sa church yon, maaaring hindi tayo umalis sa church or hindi tayo tumigil sa pagsaserve, pero merong negative impact sa buhay natin kung sa pastor natin mangyayari ang mga to. Marami mga pastors pang iba, hindi ko na papangalanan, pero nahulog sa mga sexual immorality. At yung iba sa pera. Alright? No matter how strong and intelligent and wise your pastor looks, remember that our pastor are just human like us. Kahit gaano natin nakikita na yung pastor natin ay strong, matatag, kaya niyang magdesisyon, kaya niyang gawin yung bagay na yan, huwag natin kakalimutan na yung pastor natin ay tao lang. Magkakamali yan. Magfe-fail yan. Maraming expectation. Don't forget that your pastor is a human being. That is why you need to pray, or we need to pray as church member for our pastor's protection. Ang pastor natin ay tao na may title na pastor. Huwag natin kakalimutan yan, no matter how strong he is. Number 4 is pray for his physical and mental health. Our pastor's demand dito sa church or sa mga churches, na kung ano hinahawakan nila, ay masyadong marami. Kagaya nung kwento ko kanina, lalo pa pag nagwo-work yung inyong mga pastor, kaya na sa ganon, madali, very easy for them na mapabayaan ang kanilang health. Na-experience ko din yan. Siguro yung mga leaders natin dito na-experience din nila yon.
Hindi pa sila pastor pero leader na sila ng church. Pero so sobrang saya nila, so sobrang, siguro, una, masaya. Pangalawa, maraming demands. Pangatlo, merong mga due dates na kailangan tapusin at tatapusin yan. It is easy na maneglect ng isang pastor or ng leader yung kanyang health, physical health. Bakit naranasan ko rin kasi yan eh. Yung parang 3 hours na lang yung tulog ko sa isang buong araw. Tapos yung pagkain ko pa parang hindi na matino. Parang kumakain ako, konti-konti na lang. Kakain ako mga konti, mga 5 times a day siguro. Pero konti-konti lang yung pagkain, pagkain ko nung nasa church pa ako noon doon sa kabila. Ayan, so it is easy for a pastor to neglect his physical health. So pray for your pastor's physical health. And also, we should also pray for our pastor's mental health. Bakit? Katulad nung example ko kanina dun sa umpisa, yung dinidil ng mga pastors ay hindi mga minor, kundi mga major. Pag nangaliwa yung asawa ng member mo, how would you deal with that? Di ba? Maraming yung iba nga kailangan ng counseling talaga nun eh. Di ba? Pag yung member mo, leaders mo, tawag dito, isang mahalagang leader sa church, gustong umalis sa church or napapagod na ministry, paano mo gagawin yun? Pag yung member mo walang pera, how would you deal with them? Ano kaya yung impact nun doon sa mental health ng pastor natin? Di ba? Hindi madali ang maging pastor kasi papakailan mo yung buhay ng ibang mga tao. At ang masama, kapag nangialam ka as pastor, because that is your responsibility, ikaw pa yung masama at ikaw pa yung kalaban. Di ba? Dagdag pressure, dagdag alalahanin para sa isang pastor. Maraming kailangan nating ipag-pray yung ating pastor for his mental health dahil marami siyang mga gagawing mga desisyon. At yung mga desisyon na yun talagang mga mabibigat na bagay. And I believe na itong church na to, maraming mabibigat na desisyon na ginawa yung pastor dito, yung nauna, sila Pastor John, sila Pastor B-Boy, sila Pastor James, para ma-maintain itong church na ito. So we should also pray for their mental health. Diba? Ngayon, usong-uso yung mga yan. Mental health. Yan. As a church member, we should pray for our pastor's physical and mental and that health, and that is our responsibility as church member. And this is our fourth pledge. Pwede ba tayong tumayo lahat, church? At basahin natin itong fourth pledge natin. Again, meron daw ibibigay sa inyo something kapag nabuo nyo yung mga pledge card natin na to. So, i-distribute ni Sir Chris Dale yung ating church pledge. So, pirmahan niyo yan at ilagay nyo rin yung dates. Alright, meron na ba lahat? Sabay-sabay nating basahin itong pledge natin. 1, 2, 3, go. The fourth pledge. I am a church member. I will be praying for my pastor every day. I understand that the pastor's work is never-ending. His days are filled with numerous demands that bring emotional highs and lows. He must deal with critics. He must be a good husband and father. Because my pastor cannot do all things in his own power, I will pray for his strength and wisdom daily. Pwede ba tayong pumikit?